So ito mga ka-PROMD, no, inatake po ng sakit ito pong ating mga tanim na luya. So ito po yung sinasabi ko po sa inyo nung mga nauna ko pong video dati nung nagtanim po ako ng malawakan po ng luya. So kung naalala nyo po doon sa matagal ko na pong mga followers at subscribers ko po sa YouTube, nag-ano po ako nun, nag-i-sterilize. So ang kagandahan kasi pagka na-i-sterilize po natin yung lupa ay napupuksa natin yung mga bakterya, yung mga fungus na nasa ilalim po ng lupa. Na yan po ang isa sa pangunahing kalaban po ng ating mga root crops, yung mga namumunga sa ilalim po ng lupa, kagaya nga nitong luya. So yan, napansin po ninyo itong area po na ito ay ubos na siya. Ayan, no? So yan po, naninulaw yung dahon at sa ilalim niya po yung laman niya nalulusaw. So lalo kung maramihan po ang tanim ninyo mga ka-PROMD, no, pwede kayong lumapit sa munisipyo, sa DA po natin, no, sa Department of Agriculture, or maaring sa Kapitolyo, para makahingi po tayo ng advice kung ano po ang magandang gawin. At meron po silang binibigay kadalasan po kagaya dito sa amin sa Laguna, dahil ang Laguna po ay karamihan po ng lugar dito sa amin, lalo dito sa Santa Maria Agriculture Area. So may mga libreng fungicide, may mga libreng antibacterial po na binibigay, no, mga pesticide yung pong ating DA. Aside po sa namimigay po sila ng libreng mga binhi, mga libreng abono, so yung mga pangontrol sa mga peste ay namimigay din po sila. So ito po ay sayang to, no, isang malaki-laking plot po ito. Siguro makaka 100 kilos po tayo dito kung hindi po ito inuubos po nitong sakit nga po na ito. So yung kabilang area mga ka-PROMD hindi pa masyadong affected. So ang ginawa ko po, hinukayan ko po itong area na to. So tinanggal ko na para hindi na umabot, kaya lang umabot pa rin po siya. So kailangan po talaga nating para maisalba itong kabila, kailangan po nating mag-spray po dito mga ka-PROMD. So yan, malalaki na po sila eh. Nasa mahigit 3 months na po ito, magpo 4 months na po halos, at may mga laman na nga ito. Pero dahil yan, halos nilalanos, inuubos ng bakterya. Ito po, tingnan nyo po mga ka-PROMD, no? So yan talaga yung kalaban natin eh. May laman na, yan mga binunot ko, may laman na So maganda na po yung forma ng laman niya. Pero yan, so ang mangyayari niyan, maninilaw yung dahon niya, tapos itong laman niya tutanawin niya sa ilalim. So uubusin niya, gumagapang po yan mga ka-PROMD. Dito lang po nagsimula, kumalat na po ng kumalat yan. So isa yan sa kailangan nating masterin. Kaya hindi ko to kasing area po na ito mga ka-PROMD, hindi po tayo nakapag-sterilize dito eh. So yun nga yung mas maganda, sabi nga is prevention is better than cure. So kung may mga alam naman tayong technique para mas maihanda po ang lupa bago natin taniman, gawin po natin. Kasi lalo kung ekta-ektarya itong tanim natin, hihirapan tayo nito. So at least dito po, mas napapag-aralan po natin yung sitwasyon at yung mga iba't ibang klaseng sakit ng mga pananim, para bago tayo tumanim po ng maramihan ay mas kabisado po natin. Tingnan nyo po ito, ang gaganda na dito po sa area po na ito. Ayan, lulusog na po ng mga luya natin dito. May laman na po yan eh. Kaya lang alangan pa pong i-harvest. Kasi ang harvestan po talaga yan nasa 8 months, 10 months hanggang 1 taon. Pero yung iba pagka talaga sinusuplayan nila ng abono, 6 months nakakapag-harvest na din. Pero itong ating pong tanim ay batang bata pa. Yan bago pa lang nag-uusbungan yung kanyang mga laman. Pero may laman na siya. Kaya lang ay talagang kailangang maagapan po natin yung peste na sumisira po sa kanya. Kaya mga ka-PROMD, nag-update lang tayo dito sa tanim po natin na luya. Sana ito maisalba natin itong kapiraso para may pangbinhi po tayo. I-update ko po kayo doon sa mga susunod nating step, no? Kung ano ba yung magandang fungicide or antibacterial na kailangan pong mai-spray dito po sa ating pong luya. So aralin pa po nating mabuti, no? Doon sa may mga alam na, sa mga bihasa sa luya, pwede po kayo mag-comment para mag-guide po tayo at susubukan po natin yung mga technique na inyo pong ginagawa. Salamat po.